Gumawa ako ng FB page agent, no, na magre-reply doon sa mga inquiries doon sa FB page namin na TechVAPH. So, in case na may magtanong doon about doon sa course or other questions, masasagot automatic nitong AI agent. So, ngayon, nakakonect siya doon sa FB page namin na dummy. So, for now, testing ko pa kasi siya eh. Pero so far, so good naman. So, testingin natin, no? Let's say how to enroll. So, ayan, no? You can sign up for the TechVA course. So, ayan, mga details. So, let's say, do you have discounts? Ayan, there are no discounts available. So, try natin mag-Tagalog. Paano po magsimula? Try lang Hindi ko alam kung gagana. So, ayan. To start your journey, you can sign up for the TechVA course. Pero kanina nagtatagalog to eh. So, kasi siguro dahil doon sa memory na in-store niya. Kaya, eto na yung sagot niya. Pero at least, naintindihan niya, no? Kahit Tagalog yung chinat mo, no? So, ayun. Explain ko muna yung flow. So obviously papunta yan dito sa ating webhook. Then kaya meron gantong portion, get, ibig sabihin, binavalidate niya muna yung kada request kung valid ba or hindi. Tapos magsasend siya ng post request, then i-filter niya kung merong laman yung text or yung inquiry, kung may message ba. Tapos then next na gagawin niya, kukunin niya yung Google Doc na ginawa ko for the knowledge base. Kumbaga, kinonsolidate ko lang lahat ng FAQs dun sa course. So nilagay ko dito lahat-lahat, no, para in case may magtanong pa, dito na lang siya kukuha. Tapos mas madali kasi siyang i-edit. Kaya Google Doc yung ginamit ko. So next noon, papasok na siya dun sa AI agent natin. Ayan, bale meron akong prompt dito. Tapos babasahin niya yung knowledge base, tapos yung question nung galing sa Facebook, yung nag-message ba, ipaprocess niya. Tapos, ayun, papasok dun sa Gemini model, tapos dun sa memory, tapos babalik dun sa sender. So ito, another post request ulit. So ayan, bale tuturo ko sa inyo step by step. So start na tayo. Let's go! So, syempre, bago ka makapag-start, no, kailangan meron kang NetN instance. So, kung wala ka pang NetN instance na pang-practice, so, check mo yung video ko dun sa YouTube ko, no. May guide tayo dun paano makapag-install or makapag-setup ng NetN instance na pwede mong gamitin. Yun nga, pang-practice nga, no. So, in my case, okay na yung sa akin. So, gagawin ko, click mo yung create workflow, no. So, mga kuys, remind ko lang kayo, medyo mabagal yung loading times ng ating NetN instance kasi free lang naman siya, no? So, okay na pang practice. Pero yun nga, like kong sinasabi, pagka in production na or gagawin nyo to as business model, automation agency, mga ganyan, mas okay na mag-invest sa paid plan, no, mga kuys. So, okay mga kuys, first step natin, syempre, click natin to, tapos, siguro mag-test trigger muna tayo. Trigger manually, yan. Kasi testingin natin kung working ba yung ating yung ating Google Doc, kasi ito yung pinaka-importante. Dito kukunin nung agent nyo yung knowledge base or yung isasagot niya doon sa mga nag-i-inquire doon sa FB page nyo, no? So gagawin ko, balik tayo doon sa NetN natin, tapos add ka ng Google Doc. Yan. Tapos get document. So, kung wala ka pang credential for this, so click mo yung create new credential. Gagawin mo, kailangan mo kasi nung client ID saka secret. So, mangyayari is, punta tayo dito sa ating Google Cloud. So, or Google Console na lang. Yan, Google Console. Tapos, click mo yung Google Cloud Console. So, syempre, mag-login ka dyan. Tapos, meron dyan sa part na yan, create new project or magpa-pop up siya. New project, pero kasi in my case meron na. So gagawin ko, click ko to, tapos create new project. So tingnan natin, my project 76524, ayan. Tapos location or organization. So siguro lagay natin FB page agent AI agent, yan. Tapos create. So hintayin lang natin yan. So yan, okay na. Select project. Bale gagawin mo, click mo tong menu na to. Yan, tapos punta ka sa APIs and services, tapos click mo yung library. So, tapos gagawin natin, i-enable natin yung mga Google services na kailangan natin. So, yun nga, number 1 is Google Docs. Yan, Google Docs API, enable. So, hintay lang natin yung ma-enable, tapos back tayo para mabilis. Tapos yung Google Drive. Yan, Google Drive, enable. Yan. So, hintayin lang natin ma-enable yung dalawa. Actually, lahat ng Google apps siguro i-enable nyo na rin para pwede nyo siyang gamitin in the future, no? So, siguro Google Sheets. I-enable ko na rin yung Google Sheets para isahan na lang. Tapos, Google Slides. Yan, Google Slides. Enable. So, yan. Hintayin lang natin. So, pag okay na yan, balik tayo dito sa ating APIs and services na window. So, siguro i-pin natin kasi gagamitin natin yan lagi, no? So, gagawin mo, click mo yung credentials. Tapos, ayan, configure consent screen muna tayo. Tapos, get started.
App name, siguro FB page agent. User support email, your email, lagay mo dyan. Next, external, yan. Tapos contact address, your email na lang din siguro, ilagay mo. Yan, lalagay ko yung email ko. Next, tapos finish, continue, create. Try mo lang mga kuisa. So, ayan. Break tayo doon. So, click mo ulit yung menu. Tapos, APIs and services, then credentials. So, ayan. API key, OAuth, saka service account. So, kailangan natin ng OAuth 2.0 client IDs. So, create credential, click mo yan. Tapos, OAuth client ID. Application type, web application. So, yan. Web client 1 na lang. Okay na yan. Tapos, authorize JavaScript origins. Pwede nating i-skip. Tapos, authorize redirect URI. So, ito yung importante. So, back tayo dun sa ating NetN instance. Ayan, meron dito, diba? OAuth redirect URL. Bale, copy ko lang yan. Click mo para makopy mo. Tapos, punta ka dito sa authorize redirect URIs. Add URI. Tapos, yan. Paste mo yan. Tapos, create. Ayan. So, ito na yung client ID sa client secret mo, no? So, copy mo lang yan. Paste mo dito, tapos ito pa, copy mo lang yan, paste mo rin dito, no? So, tapos, okay na yan, OAuth consent screen, tapos, audience. So, gagawin mo, click mo yung test users. So, add user. Lagay ko yung email ko, in my case. Tapos, click ko yung save. Yan. Tapos, kung meron pa kayong ibang account na gagamitin, pwede nyo rin i-add dito. So, let's say, yung Google Cloud nyo, nasa main account mo, main Gmail. Tapos, meron ka pang isa pang dummy email na gusto mong gamitin for your NetN instance. So, pwede mo siyang i-add dito para makatagos siya dun sa application mo, no? Sa Google Cloud. So, okay na yan. Balik ka dito, tapos click mo yung sign in with Google. Tapos, may lalabas na window dyan. Ayan, kung naka-block, click mo lang to. Itong ano na to. Yan, yung icon na yan. Tapos, always allow. Tapos, click mo yung done. Tapos, i-click mo ulit tong sign in with Google. Yan. Dapat lalabas na yan. No? Ayun, may lumabas na sa akin. Hindi lang siguro kita dito sa screen share, pero may lumabas na. Tapos, merong nakalagay doon, Google hasn't verified this app. So, you've been given access to an app, blah, blah, blah. So, click mo lang yung continue doon. Tapos, select all mo lang. Then, tapos, continue. So, mangyayari dyan, kapag okay na yon, nakalagay dito, account connected. So, ibig sabihin, pwede na tayong gumamit ng Google Apps dito sa NetN natin, no, mga kuis. So, close mo lang yan. Then, mangyayari is resources document, tapos operation, get, tapos doc ID or URL. So, gagawin ko, yung document ID, normally, nandito yan sa link. Ito, after this /d na to, ito na yung document ID. So, from here, going to this one. So, ayan. Ayan. Nasa gitna siya ng letter D na slash, tapos edit. So, ayan yung document ID nyo, no? So, copy mo lang yan, tapos paste mo dyan. So, ayan na yung document ID mo, no? Tapos, execute natin. So, tingnan natin kung gagana siya. Makukuha niya ba yung mga data, no? Yan, execute. Yun, goods. So, ito yung content ng ating document, no? So, ayan. Ayan yung i-feed natin sa AI mamaya. So, next natin gagawin is, papasok na tayo dun sa AI mismo. So, search nyo lang dun, AI agent. Yan. Tapos, prompt user message. So, siguro, define below. Ito yung magiging prompt natin. So, sa prompt ko is, ginagawa ko lagi, nag-chat GPT ako. Chat GPT. Yan. Tapos, gagawin ko, siguro, create me a prompt for my AI agent in NetN. The agent will answer all customer inquiries. I will provide the agent the knowledge base from Google Doc. It will get the answer from it. So, yan. Enter. Yan. So, yan na. Yan ang ating prompt. So, dito, medyo kulang instructions niya, no? So, mag-feed pa tayo. I'm going to provide a knowledge base as text. So, pero medyo kulang pa siya. Ilagay pa natin syempre yung customer inquiry. Add customer inquiry on your prompt. Yan. So, yan. Goods. So, copy. So, yan na yun, no? So, gagawin nyo muna pala mga kuys. Bago kayo mapunta sa part na to, dapat ready na yung inyong knowledge base na document, no? Which is yung Google Docs. So, yun nga. Sabi ko nga, in my case, lahat ng FAQs dun sa FB page namin na TechVAPH para at least nasasagot lahat ng possible na tanong ng mga user or kung yung interesado sa TechVA course. Tapos, kaya siya Google Doc kasi para mabilis lang ma-edit, no? So, yan na yung prompt natin mga kuys. Next, so sabi dito, a chat model subnode must be connected and enabled. So, balik tayo dito mga kuys. So, gagawin natin, mag-add tayo ng chat model. Ayan. So, required talaga siya, no? Hindi natin siya pwedeng i-skip. So, click mo yung plus.
Tapos search ko Gemini. So in my case, meron na kasi ako kaninang API key na ginagamit, no? For the sake of this tutorial, gagawa tayo ng bagong API key. So gagawin ko, punta ako dito sa new tab. Tapos search mo Google Gemini API key. Yan. Tapos click mo yung get your Gemini API key. Tapos get started. Tapos get API key. Create API key. So gagawin mo, select mo yung project kanina na ginawa mo, no? So ito, FB page AI agent in my case. Tapos create API key in existing project. Yan, generating API key na. So ito na yung API key natin, na. Copy. Tapos balik tayo dun sa ating init and workflow. So, then gagawin is click mo to, tapos create new credential. So, tapos yan, yung host automatic na yan mag-fill out as mentioned. Then API key. So, yan, save. So, should be working. Yeah, so this credential has been created inside your personal workspace. So, yan. So, okay na yan. Then, pili mo yung model 2.5 flash. So, yan yung gagamitin natin. So, meron ng model. So, click ko to. Tapos, click ko yung execute. So, output natin, ayan. I need the knowledge base in customer inquiry. So, working siya, pero wala pa kasi tayong customer inquiry, no? So, change natin tong knowledge base. Gawin natin ito, yung tong content. So, drag nyo lang yung papunta rito. So, ayan na yung knowledge base niya, no? Yung laman nung document kanina. Tapos, itong customer inquiry, so, static muna siya. So, how much is the Tech VA course? So, close. Tapos, execute. So, dapat working na yan. Yan. Technical virtual assistant course is priced at, then, note that the price will increase. So, yan. Ayan. Tama yung sagot niya. So, okay na yung ating knowledge base. Tapos, yung chat model natin, okay na rin. So, add tayo ng memory siguro. So, simple memory lang. So, okay na yan. Siguro, mamaya tayo mag-add ng session ID. So, define below. Meron kasi yan dito. Tapos, key. So, sa variables, wala tayong pwedeng kunin dyan. So, siguro 1 lang muna for now. Mamaya babagay natin yan. No? So, okay na yung ating AI agents. So, next natin gagawin siguro, pwede na tayong mag-add ng FB page or mag-connect rather ng FB page natin. So, gagawin ko, delete ko tong trigger na to. Tapos, click ulit tong plus. Tapos, webhook. Webhook, get. So, gagawin ko, click ko yung test URL. Tapos, punta ako dito sa new tab ulit. Tapos, search mo Meta developers. Tapos, Meta for developers. Yan, click mo yan. Bale, click mo yung My Apps. So, gagawin mo pala, mag-login ka muna dito. Tapos, click mo yung My Apps, no? So, ito yung mga apps ko. So, gagawin natin, once na nakalogin ka na, click mo yung Create App. So, app name siguro, FB page agent. Something like that. Tapos, contact email yun. Yung email mo, lagay mo. Yun. Certain terms like FB. So, hindi pwede. So, page, Tech VA page agent. So, next. Use cases. Create and manage apps. So, hindi. Other na lang. And look for something else. Other. Next. Tapos, create or manage business assets like FB page, pages, events, blah, blah, blah. So, yan. Next. Tapos, app name, business portfolio optional. So, create app ka na. So, tapos lagay mo yung password mo, no? So, ito na yung ating Meta Dev Tools. So, ayan, okay na yan. Tapos, add products to your app. So, select natin Messenger. So, Messenger lang naman yung gagamitin natin, no? So, click mo yung setup. Okay, so, dito tayo sa configure webhooks. So, di ba kanina nag-copy tayo ng webhook? So, click mo lang yan, get. Tapos, paste mo yan dun sa callback URL. Tapos, verify token can be anything. So, Tech VA page agent. So, okay lang yan, ha. So, verify and save. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Yan. So, wala pa siya, no? So, kasi hindi natin na-click yung listen for test event, no? So, click natin yung listen for test event, tapos verify natin ulit. Yan. Bale, mag-aano yan dito. Yan. Meron siyang ma-receive na data from Facebook. So, gagawin natin para ma-validate siya. So, kailangan nating mag-response or mag-send ng response pabalik dito sa Facebook saying na ito is valid request. So, balik tayo dito sa ating flow. Yan, get. Tapos, maglalagay tayo ng if condition. So, tapos ilalagay natin is yan, yung JSON query hub mode. Namin natin yung hub mode. Ayan, hub mode. Tapos, add ka pa ng isa pang condition. Tapos, yung verify token. Ayan, ito. Verify token. So, ang hub mode daw dapat ay subscribe. Tapos, yung verify token mo dapat, ito, Tech VA page agent. Kumbaga, para siyang password, sort of. Kasi, pag wala tayong ganito, mga kois, possible na mga bot yung magsisend ng message dun sa bot natin, no? So, mangyari, tatanda rin siya ng request itong automation natin. Kung hindi natin gagawin to, no, hindi natin siya i-validate. So, ganyan lang talaga dapat siya, no? Tapos, next natin gagawin is, punta tayo dito sa true na node. So, plus, tapos, respond to web
webhook. Yan, respond to webhook. So, ito yung ibabalik niya, no? So, gagawin natin, respond with text. Nasaan yung text? Yan. Tapos, response body, expression. Tapos, teka, tignan natin. Wala pa yung variable eh. Dito tayo sa if. So, kakopy lang naman natin to mga kuys para makopy natin yung challenge. Ito, challenge. Yan. Yung variable na to, kailangan natin i-copy. Kasi yan yung ibabalik natin doon sa Facebook saying na itong request na to is valid, no? So, ayan, text, tapos response body, paste mo yan. So, ayan, challenge. So, try natin ngayon. Save muna natin yan. Tapos, execute workflow. Tapos, punta tayo sa Facebook. Save natin tong ating callback URL. Ay, sorry. Webhook node not correctly configured. So, meron pa tayong nakalimutan. Dapat ang respond ay using respond to webhook node. So, yan. So, save. Tapos, execute na natin. Save. Yan. So, okay na, di ba? Yan. So, configure webhooks naka-check na. So, tingnan natin yung end-to-end natin. Ayan. So, nag-respond siya. Ito. Yan. Webhook URL. Ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, okay na yung ating webhook URL. Working na siya. Ibig sabihin, na-validate niya na yung request. Na valid yung request. So, yun. So, next mong gagawin is, obviously, papasok ka dito ulit. Tapos, select mo yung webhook ulit. Mangyayari, punta ka dun sa settings. Tapos, click mo yung allow multiple HTTP methods, no? So, yan. Get saka post. So, yung get, ayun yung mag-validate ng request. Tapos, yung post, ito yung papasok dito sa node na to, no? Na sasagot dun sa inquiry nung customer or kung sino man, no? So, kasi post request yun pag-send ng message eh. So, dito siya papasok. So, okay na yan. Tapos, balik tayo dito. So, gagawin natin, masasubscribe tayo sa messages. Yan. Tapos, message reads. So, yan lang. Okay na yan. Next natin gagawin is, connect natin yung FB page natin. So, generate access tokens. So, connect mo yung FB page mo. So, meron uling pop-up. Continue mo lang yun. Tapos, select mo yung FB page na gusto mo, no? So, continue. Tapos, save. So, makakapag-generate ka na ng access token since na-connect mo na yung iyong FB page. So, tapos para tayo dito sa subscription. So, tingnan natin. Ayan, message read ulit. Tapos, messages. So, okay na yan, mga kuys. Confirm. So, parang inulit lang natin yung kanina, no? Actually, ano na siya, redundant na siya. Pwede na rin kayong hindi mag-request dito. Pero, at least okay na yan. Dalawa sila dyan para walang lusot, no? So, goods na yan. Tapos, generate ka ng token. Ayan. So, to protect your security, only share this token with app developers you trust. I understand. Tapos, copy mo yan. Tapos, paste mo somewhere kasi mamaya gagamitin natin yan, no? Tapos, mamaya kasi hindi mo na siya makikita. So, kailangan mo ulit mag-generate ng panibago. So, save ko yun sa notepad, yung sa akin, in my case. So, tapos, balik tayo doon sa ating workflow. Tapos, siguro, i-test natin, no? So, execute workflow ko to. Tapos gagawin ko, punta ulit ako sa aking FB, tapos i-message ko to. So, message ulit. Let's say, hello lang. Yan. So, siguro magre-reply na yan kasi connected pa siya dun sa kabila. So, dapat ma-receive din natin yan. Ayan. So, na-receive na niya. So, pero wala pa siyang response, no? So, kasi wala pa tayong node dito na magre-respond siya pabalik dun sa message. So, yan. Pero ito kasi, di ba, connected siya dun sa kabilang app eh. So, kaya meron. Pero dapat manggagaling yung request niya dito. Tingnan natin kung nakuha na yung message. Yan, text hello. So, ayan yung gagamitin natin dun sa ating AI agent. So, palitan na natin. So, JSON content, tapos palitan natin to, gawin nating hello. Yan. Okay. So, save ko muna to. Siguro i-turn off ko muna yung isa kong agent para hindi tayo malilito dito. So, wait lang mga kuys ha. So, ayan, na-turn off ko na siya para matest natin na maayos to, no? Next natin gagawin is, maglalagay tayo ng HTTP request dito pabalik. So, gagawin mo, balik ka dun sa Meta Developers, tapos Docs. Yan, tapos Messenger. Yan, Messenger platform. Messaging, ayan. Send a message. So, scroll down natin. Meron ditong code. Ayan. So, send a basic text. So, recipient, ID, tapos message response, tapos yung text. Yan. So, gagawin natin, copy lang natin to. Tapos, balik na tayo doon sa flow natin, sa NetN. Plus ka lang dito, tapos HTTP request. Since malipit sa NetN, mga koys, pwede mong gawin, import curl, click mo to, tapos paste mo lang yan doon, tapos automatic na yan. Ayan, di ba? Automatic na siya. Pero meron tayong mga changes na gagawin dito. So, ito pala, expression. Ito, fix lang yan. So, ito, page ID mo, yan, yung page ID mo. So, siguro sa webhook na lang natin kunin. So, ito yung page ID mo. So, ilagay mo lang yan sa gitna. Ayan.
Tapos access token mo, yung kanina na token, yung generate natin, tapos kinape-paste natin sa notepad or somewhere kung saan mo siya pinaste, no? So ako, in my case, dito ko siya pinaste. Yan, sa notepad ko. Tapos yan, paste ko lang yan. So okay na yan. Tapos gagawin natin yung response dito sa JSON. So click mo yung expression, tapos click mo yung expand. So ayan, yung ID, yung recipient dito is yung sender ID. Hanapin natin yung sender ID. Ayan, sender tas ID. Tapos text, yung binigay ng ating output. Ayan, ng agent rather. Yan. Tapos minsan kasi nagloloko to. So gagawin ko, maglalagay pa ako dito na isa pang sort of code pa rin. So json.stringify. Tapos yan. Yan. Kasi minsan meron siyang binibigay na parang character na hindi mabasa ng JSON. So mangyayari, mag-error yung JSON mo. So lalabas yan, mag-error yan, ganyan-ganyan. So dapat meron tayong JSON.stringify. Actually, ito, mali ito. Kasi naka-stringify na siya. So dapat ganyan. So kasi meron na siyang double quote doon. So purpose nito is yun nga, para ma-convert niya lahat ng invalid characters doon sa JSON. So let's say yung single quote, yun, invalid yun. Tapos yung enter na symbol doon sa text. So error yun. So gagawin nung JSON.stringify, i-convert niya yan to readable na JSON doon sa mismong JSON. Okay? So yan, kaya tayo naglagay ng JSON.stringify. So okay na yan mga kois. So save. Balik ka pala dito sa MetaDev page na homepage. So on your app. So choose your app then. Tapos kailangan mo siyang i-live, no? So gawin mo, punta ka sa app settings, tapos basic. Tapos mag-add ka ng privacy policy. Ayan, privacy policy, ayun yung required eh. So dito sa terms of service, kung meron ka, add mo na rin. Tapos click mo yung save. Tapos live. Toggle mo na yung live. So kasi pagka hindi mo siya tinagel, like naka-development lang, ikaw lang yung re-replyan ng bot mo, no? So, hindi siya makakapag-reply sa iba. So, dapat naka-live siya. Then, another adjustment dito, mga kois, sa end-to-end workflow natin, naglagay lang ako ng additional adjustment doon sa JSON request. So, kasi di ba kanina, JSON stringify. So, kasi baka maglabas siya ng may single quote or something. Naglagay na lang ako ng additional na node. So, json.output.replace. So, after ng output, i-add nyo yung .replace. Tapos, eto. Siguro ilagay ko na lang dyan sa comment section or sa description box kung ano yung addition yung ilalagay. So, yan. So, pag okay na yan, yun, activate, tapos save, tapos goods na yan, no? So, gagawin natin, try natin i-message, no? So, execute, punta ako sa FB. So, let's say, magkano. Tingnan natin kung papasok siya. Ayun, nag-execute na. Yan, no? So, ayun, pumasok. Ayan, so nagtagalog siya, di ba? Ang Technical Virtual Assistant course ay nagkakalaga ng para sa live access, yan. Ngayon pala mga course on this scenario, kaya tayo click na click kasi test URL pala yung ginagamit natin, no? Wala pa tayo dun sa production URL. So, kaya lagi natin kiniklik yung execute workflow para gumana siya. So, gagawin ko, how to enroll. Ayun, nag-execute na. Ayan, so, yan. Meron na siyang sagot agad, no? So, lahat ng sagot nito is napupunta siya doon. So, ngayon, i-deploy ko na siya dito sa ating, yung actual na page ko, mga kois, yung TechVAPH, no? So, gagawin ko, mag-ano na ako ng production URL. Kukuha na ako ng production URL kasi okay na to eh. So, production URL na ako, copy. Tapos, siguro i-on ko na agad. Activate na natin. Ga-activate na yan. So, tapos gagawin ko dito sa callback URL, papalitan ko yan, ng production URL. Tapos, re-enter your verified token. Ano ba yung nilagay ko doon? So, pwede nyong gayahin to ulit, TechVAPH agent, in my case, or baguhin nyo, no? As long as papalitan nyo yung condition saka dito, no? So, dapat parehas yung verify token saka yung nandun sa condition. Dito, para mabilis na lang, copy ko na lang to. Tapos, verify token, tapos verify and save. So, dapat papasok yan dun. Yan. So, okay na, di ba? Deployed na siya in production. Tapos, generate access token. So, papalitan ko to. Delete ko to kasi hindi naman siya para dyan. Add page. Tapos yun, continue mo lang ulit. Tapos, select mo na yung actual na page. So, continue, tapos save. Tapos, generate ako ng token. Understand? Copy, done. Tapos add subscriptions, messages, tapos messages reads. Okay na yan. Then, balik ka dun sa HTTP request mo. Click mo yon. Tapos, yan, expand mo ulit. Palitan mo yung access token. Yan, hanggang dito. Yan, hanggang sa equals. Yan, palitan mo nung bago. So, pag okay na yan, click mo yung save. Ayan, so okay na yan. So, nakapublish na yan, working na yan. So, next kong gagawin is punta ako sa FB, tapos page, yung FB page ko, tapos message ko siya. So, try ko kung okay na. Then, message tayo. Do you have discount? And
Tingnan natin kung papasok. Yan, may mga ano pa kasi yan. May mga ganyan pa. Pero tingnan natin kung magre-respond yung ating. Yan. I don't have the information in my knowledge base. Our support team can assist you further. So ayan, 3 beses niya sinabi or 4 pala. So meron ako nakalimutang step doon. Kasi may mga times na sobrang daming webhook yung sinesend niya doon sa ating automation or doon sa workflow. For some reason, hindi ko alam. So gagawin ko, edit ko ulit yon. Tapos maglalagay ako ng filter node. Ayan, filter node. So gagawin niya, messaging. Yan, ito yung text siguro. Yan, yung text. So, lalagay ko dyan, string tapos exist. So, ibig sabihin kung meron bang laman yung text na yon or wala. Pag walang laman, hindi niya i-execute, no? Pagka may laman, papasok siya dun sa workflow. Kumbaga, pagka nag-stop yung filter, hanggang dito lang siya. Tapos pagka okay, i-execute niya lahat. So, ayun. Buti napakita ko rin, no, kay paano, alam niyo rin kung paano siya gumagana. So ayan, no, ang daming niyang nilagay na webhook request. Tapos isa lang yung nilagay kong message. Ito lang dapat yun no? There's no discount available. So try natin ulit. Do you have discount? So dapat isang beses na lang yan. So okay na, di ba? So try pa natin ang magkano. Yan, ba nagtagalog din siya. What is included in the course? Yan. So, di ba? Lahat ng sinasagot niya, mga kuys, galing siya doon sa document na provide natin, no? Yan, so kung nagustuhan niyo itong video na to, like and subscribe. And kung may tanong ka, comment mo lang sa baba. Tapos kung interesado ka dun sa TechVA course namin, check pin comment. Tapos pwede ka rin mag-join dun sa FB group namin, nandyan din sa baba. Thanks for watching. See you again mga koy sa next automation video. Let's go!